gas viewer. Ay kami po humingi ng konting paumanhin dahil nagkaroon po ng power failure, nagkaroon ng konting problema ang ating kuryente. Praise the Lord. At sa inyo tayo po darako na sa pinakamahalang bahagi ng programa na kung saan pagkikinig at pag-aaral ng banal na salita nating mahal na Panginoon. Akin ang binibigay po pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas sa pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati, ay para sa ating dakilang Diyos nating pinaglilingkuran. At bumabati rin po ako ng magandang gabi po sa lahat ng mga minamahal po natin mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved MC, beloved Brother Pau. At sa lahat po ng ating mga webcast viewers, ako po yung nagpapaabot ng taus-pusong pagbati sa lahat ng mga minamahal po nating mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo na abot po ng ating pong banal na gawain. Maligayang panonood po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon na minamahal sa patuloy niyo pong pagsuporta sa ating banal na gawain at nagpapaabot din po ako ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na beloved pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida. At gayon din sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At higit sa lahat, ang pinakamataas sa pagsamba, pagpupuri at pagluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi maminamahal, manalangin po muna tayo pang minsan pa maunawaan niyo po ang kanyang mga banal na salita, lalo na po sa mga naghahanap ng katotohanan. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po humingi ng kapatawaran malapang sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga pagkakamali. Dakilang Diyos, gawin mo po kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig, bigyan mo ng pananampalatayang nakikinig, buksan mo ang kalamang puso, ang kalamang pangunawa, malapang noon, langisa mo po yung mga salita, at alisin mo po lahat ng mga alinlangan sa kalamang puso, malapang na sinasaway namin. Lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kaya lima minamal, buksan muna natin ating dalawang pambungad na talata dito sa Roma. Kapitulo 16, talatang 25 hanggang 27, at sa Colossians 1:26. Dito po sa aklat ng Roma, Kabanatang 16, talatang 25 hanggang 27. At ngayon, sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Jesucristo ayon sa pahayag ng hiwaga, na natago sa katamikan ng panahong walang hanggan. Datapwat na hayag na ngayon at sa pamamagitan ng kasulatan ng mga propeta ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. 27, sa isang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Jesucristo na sumasa Kanya ang kalwalatian magpakailanman siya nawa. Dito sa Colossus chapter 1 verse 26, sabi dito sa 26, maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon ng lahi at lahi, datapat ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Amen. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamagatan po nating The Secret Was Revealed. Ang sekreto ay nahayag. Alam nyo, maminamahal, hanggang ngayon, napakarami mga sekta, napakarami mga reliyon. Hanggang ngayon, nagtatalo pa po sila. Nagtatalo sila patungkol sa Diyos. Ilan ang Diyos? Sino ang Diyos? Ano ang Diyos? At talagang walang humpay, walang tigil, walang patlang. Nagtataltalan sila sa radyo, sa Facebook, o maging sa mga liwasan, sa mga cover court. Nagtatalo-talo sila maminamal patungkol po sa sino ang Diyos, ilan ang Diyos, at ano ang Diyos. Pero dito po sa nabasa po natin mga talata, mga minamahal, kaya nagkaroon ng mga ganitong pagtatalo ay dahil sa sinabi rito mga minamahal sa talata na ang iwaga ng Diyos ay nalihim. Nanalihim ang iwaga ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, nabasa po natin Roma 16:25 and 26. Sabi po rito, maminamahal, ang iwaga ay natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Sa verse 25. Ang iwaga ay natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan.
sa 26, na dapat nahayag na ngayon at sa pamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan at ipinakilala sa lahat ng bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Mga minamahal, yung pong nalihim na hiwaga, ito po, mga minamahal, sabi, ito po ang hiwaga ay natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Ngayon po, mga minamahal, ay nahayag. Nahayag po ito, mga minamahal, sa pamagitan ng mga banal, sa pamagitan ng mga tunay ng mga mananampalataya. Sabi ng Colossians 1:26, maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi na dapat ngayon ay ipinahayag sa lahat ng mga banal. Ano ba yung hiwagang ito, mga minamahal? Ano po yung pinagtatalunan ng maraming tao ngayon? Sino ang Diyos? Ilan ang Diyos? Ha? Ano ang pangalan ng Diyos? Ito po yung mga pinagtatalunan kasi nila. Pinagtatalunan nila si Kristo'y tao, si Kristo'y propeta, mayroon 3 persona ang Diyos, 2 ang Diyos, si Kristo ay hindi Diyos. Yan ang mga madalas pinagtatalunan. Pero dito po, maminamahal, sabi ng unang Timoteo 3:16, sabi ng Biblia, maminamahal, wala nang dapat pagtalunan. Ha? Sabi, wala nang pagtatalo. Great is the mystery of godliness. Wala na kayong dapat pagtalunan. Dakila ang hiwaga ng kabanalan. Sabi, God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ha? Justify in the spirit. Sin of angels, preach unto the Gentiles, believe on in the word, receive up into glory. Sabi rito, 1 Timothy 3:16, mga minamahal, wala na silang dapat pagtalunan sapagkat, mga minamahal, naiyayag na ang katotohanan. Ang pinagtatalunan nila, mga minamahal, walang 3 persona ang Diyos. Yung pinagtatalunan nila, mga minamahal, na si Kristo'y tao, mga minamahal, ang totoo niyan, sabi, ang Diyos ay nagkatawan tao. Kaya maliwanag, maminamal, basahin po natin 1 Timothy 3:16. Dito po sa kalat ng unang Timoteo, kabanatang 3, ang talatay 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, pinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Amen. Yan po ang katotohanan, maminamal. Yan po ang pinagtatalunan ng maraming mga reliyon ngayon. Na maraming sekta ngayon, maminamal. Bakit nagdedebate sila? Bakit walang tigil ang kanilang pagtataltalan sa social media, sa mga liwasan, sa mga cover court? Nagtatalo-talo sila sa television. Mga minamal, samantalang sinabi ng Biblia, wala nang dapat pagtalunan. Wala nang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Sabi, God was manifest in the flesh. Justify in the spirit, sin of angels, preach unto the Gentiles, believe on in the word, receive up into glory. Wala nang dapat pagtalunan. Yung naniniwala na si Kristo'y tao, maminamahal, sabi ng Biblia, hindi siya karaniwang tao. Sabi, ang Diyos ay nagkatawang tao. Yung naniniwala na meron 3 persona ang Diyos, mga minamahal, hindi po totoo yan, mga minamahal. Ang totoo ay ang Diyos na Espiritu. Ang kaisa-isang Diyos, the God the Father. Ang kanyang nature, the nature of God the Father is Holy Spirit. Sabi ng John 4:24, ang Ama ay Espiritu. Kaya kinakailangan sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Yung God the Father, sabi, God was manifest in the flesh. Siya ay nagkatawang tao, mga minamahal. Sabi ng Banal na Kasulatan, ang Espiritu Santo na siyang kalikasan ng Diyos, sabi ng Lucas 1:35, mga minamahal, siya po ay lumilim kay Saint Mary. At ang banal na bagay ay tatawaging anak ng Diyos. Kaya nga, tinawag na anak ng Diyos, mga minamahal, ang ating mahal na Jesucristo, sapagkat siya po, mga minamahal, ay nagkatawang tao. Pero ang anak ng Diyos na ito, sabi ng 1 John 5:20, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Basahin natin yung mga talata, Lucas 1:35 at unang 1:5, talatang 20. Dito po sa kalat ng Lucas chapter 1 verse 35. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Dito po sa unang 1, kabanatang 5, talatang 20, sabi dito, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo nasa kanya na totoo sa makatwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo.
Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Napakaliwanag, mga minamahal. Ha? Kaya nga, ang binibigyan lamang ng ang mga nananampalataya na si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, ay yung binibigyan lamang ng Diyos ng pangunawa. Ha? Na-reveal kasi sa kanila yung katotohanan. The secret was revealed. Ano ang iniayag ng Diyos, mga minamahal? Sabi ng Biblia, the incarnation of God. God was manifest in the flesh. The incarnation of God. Ito po ang unang revelation ng ating mahal na Panginoon. Yung katotohanan na-revealed, mga minamahal. Sabi ng Biblia, ang Espiritu Santo ay lumilim kay Saint Mary. Sabi, bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at ang Espiritu Santong ito po ang God the Father, John 4:24. Kaya hindi magkakaibang persona yung Holy Spirit, yung Father, at yung Son of God. Hindi yan tatlong persona. Ang katotohanan diyan, sabi, wala nang pagtatalo, dakila ang iwaga ng kabanalan. Sabi, ang Diyos ay nagkatawan tao. Yung Holy Spirit na siyang the nature of God, sabi ng Biblia, ito po ang Father. Yan po yung nasa John 4:24. The Father, the God the Father, the nature of the God the Father is Holy Spirit. Sabi, lililiman. Sabi ng anghel kay Saint Mary, bababa sa iyo ang Espiritu Santo, lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Yung Holy Spirit, maminamal, nung ito'y ipinanganak ni Saint Mary, sabi, tatawagin niyang anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos na binanggit, maminamal, ito po ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang makakakilala lang na si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, yung pong binigyan ng Diyos ng pangunawa, na-reveal sa Kanya yung katotohanan. Sabi rito, maminamal, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Tayo'y nasa Kanya na totoo sa mga tuwid ay ang Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Napakaliwanag, maminamal, pero hanggang ngayon, malabo pa rin sa mga taong hindi pinili ng Diyos. Malabo pa rin sa mga taong, sabi ng Biblia, na tinakluban ng Diyos ng sanlibutan ito ang kanilang pag-iisip upang sila'y huwag maligtas, sapagkat hindi sila sumampalataya. Ayan po yung nasa 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4. Kaya hanggang ngayon ay natatakluban pa rin sila, hindi nila maintindihan ang katotohanan ng ebanghelyo, maminamal, sapagkat tinakluban sila ni Satanas. Tinakluban ng kalang pag-iisip ng Diyos ng sanlibutan ito. Ang Diyos ng sanlibutan ito ay si Satanas. Upang wag sumilang sa kanila ang iwaga ng ebanghelyo ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sabi ng 2 Corinthians, para yan sa mga mapapahamak. Basahin natin, idagdag natin sandali, 2 Corinthians 4, verse 4. Dito po sa aklat po ng ikalawang mga taga-Korinto, kabanata 4, talatay 4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Napakaliwanag po, maminamal. Kaya nga, nung panahon na kasama po natin ang Diyos na nagkatawang tao, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, maminamal, nagtanong siya sa mga alagad, ano ang pagkakilala nila sa akin? Ano ang sabi nila tungkol sa akin? Kaya nga ipinagkatiwala kay Apostol Pedro, maminamal, ang iglesia ng Diyos. Sabi ng ating mahal na Panginoon, sa iyo, Pedro, upon this rock I will build my church. Kasi sa kanya na-reveal. Sa kanya na-reveal, maminamal, kung sinong ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi siya tao. Siya po, maminamahal, ay anak ng Diyos. Siya ang Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, siya ang Diyos na tagapagligtas. Nasa Lucas 2, talatang 11 at 12. Ang tinutukoy na Kristo dito, siya ang ating Panginoon, ang dakilang Diyos na tagapagligtas. Yan po ang ibig sabihin ni Apostol Pedro. Sabi, ikaw ang Kristo, ikaw ang anak ng Diyos. Sabi rito, maminamahal, kaya ipinagkatiwala sa Kanya ng ating mahal na Panginoon ang tunay na iglesia, sapagkat sa Kanya, kay Pedro lamang na-reveal ang katotohanan, mga minamahal, sapagkat mahirap, mga minamahal, na ipagkatiwala ang iglesia ng Diyos sa mga natatakluban ng isip. Kaya nga, sa mga nabuksan ng mga isip nila patungkol po sa pagkakilala sa mahal na Panginoong Jesucristo, nasa kanila ang susi ng langit.
Ang sabi ng malapanong kay Pedro, sa iyo Pedro, ipinagkakatiwala ko ang susi ng langit. Nasa iyo ang susi, ibinibigay ko sa iyo ang susi. Ang sino mang inyong patawarin dito sa lupa ay patatawarin sa langit. Ang sino mang tatalian dito sa lupa ay tatalian nyo sa langit. Basahin po dito, mga minamahal. Basahin po natin ang Mateo 16, 13 hanggang 19. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata nga 16, talata nga 13 hanggang 19. Sa 13, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Pilipo, ay itinanong niya sa kaniyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Sa 14, at kanilang sinabi, alang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias, o isa sa mga propeta. Ginse, kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ko? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos ng buhay. 17. At sumagot si Jesus at sa kanyang sinabi, mapalad ka, Simon, Bar Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro ay sa babaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig labang sa kanya. 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi na kaharian ng langit. At anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagahan sa lupa ay kakalagahan sa langit. Amen. Nakita niyo po, mga minamahal, bakit po kay Apostol Pedro ipinagkatiwala ang tunay na iglesia ng mahal na Panginoon? Sapagat sa kanya na i-reveal, sa kanya, maminamahal, na naipahayag ng Diyos. Yung tunay, maminamahal na kalagayan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Siya po ang Kristo. Ang Kristo na tinutukoy dito, siya ang Diyos na tagapagligtas. Lucas 2, talatang 11 hanggang 12. Siya ang Diyos na tagapagligtas, maminamahal. Yan po ang ibig sabihin ng Kristo. At ang sabi, siya ang Panginoon. Sabi, maminamanong ipinayag ni Pedro, maminamal na ang ating malapang doon, siya ang Kristo, siya ang anak ng Diyos, ang Diyos na nagkatawan tao. Sinabi sa kanya ng ating malapang noon, mapalad ka, Simon Bar Jonas, sapagat hindi ipinayag sa ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama sa langit. Kaya sinasabi ko sa iyo, Pedro, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi magsipanaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng langit, ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Hanggang ngayon, maminamahal, nagtatalo-talo mga tao ngayon, mga iba't ibang mga sekta at reliyon, mga leader ng reliyon, nagtatalo-talo sila, gaya ng mga sinasabi ng mga tao dito, sino si Kristo? Sabi, siya ay propeta lang, siya ay tao lang, siya ay sugo lamang ng Diyos. Nagkatalo-talo sila, katulad din po ng pinagtatalunan ng patungkol sa pagkakilala sa mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, pinagkakatiwala lang ng Diyos ang kanyang tunay na iglesia sa mga taong nabuksan ng isip, nabuksan ng pangunawa, maminamahal, gaya ni Pedro, na ang pagkakilala niya sa mahal na Panginoon, siya ang Kristo, siya ang Diyos na tagapagligtas, siya ang anak ng Diyos, ang Diyos na nagkatawan tao. Sabi ng Lucas 2, talatang 11 hanggang 12, maminamahal, ang tinutukoy na Kristo rito, siya ang Panginoon, siya ang ating Diyos na tagapagligtas. Basahin natin Lucas 2:11 at 12. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanatang 2, ang talatay 11 at 12. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. 12. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakaiga sa isang pasabsaban. Amen. Kaya nga, maminamahal, ang mga sekreto na unang naipahayag sa atin ngayon, sabi ng Biblia, God who manifests in the flesh. The incarnation of God, yung pagkakatawan tao ng ating mahal na Panginoon. Maliwanag na ang Diyos ay nagkatawan tao. Ang Diyos na nagkatawan tao, maminamahal, ito po ang ating mahal na Panginoong Kristo. Siya po ang creator sa banal na kasulatan. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. Sabi ng John 1:3, maminamahal, ang mundo ay wala,
kung wala siya. Ang sanlibutan ay ginawa niya, ngunit hindi siya tinanggap ng sanlibutan. Ang sabi, the word made flesh. At ang salita ay nagkatawan tao. Kaya nga ito pong salita na ito po, maminamahal, ay Diyos. Ito po ang ating mahal na Panginoon Diyos. Siya po ang Creator. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. At naniniwala ang lahat ng mga sekta at reliyon na ang tinutukoy po rito ang ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya kung naniniwala kayo na ito ang ating mahal na Panginoong Kristo, dapat paniwalaan natin na siya po ay Diyos. Siya ang kaisa-isang Diyos. Sabi sa Diyos na marunong, sa kaisa-isang Diyos na marunong, the only wise God, sa pamagitan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Sabi rito, mamaya basahin natin John chapter 1, verse 1, tapos talo ng 3, talo natin ng 10, 11, at talo ng 14. Basahin natin mga talata. Dito po sa aklat po ng 1, kabanatang 1, talatang 1 at 3, at talo ng 10 hanggang 11 at 14. Dito sa 1, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Dito sa 10 at 11, siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. 11, siya'y naparito sa sariling kanya, at siya hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Talo ng 14, at nagkatawang tao ang berbo at tumahas sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kalwalatian gaya ng bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Amen. Kaya nga, maminamahal, ito po ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Siya po ang tinutukoy na the Word. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. Ang sabi ng verse 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Kung wala siya, sabi nito, ang lahat ng bagay ay ginawa niya. At aliman sa lahat ng ginawa, ay hindi ginawa kung wala siya. Ang sabi siya ay nasa sanlibutan, ang sanlibutan ay ginawa niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa sariling kanya at hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Kaya nga sabi ng nabasa natin kanina sa 12 ng Lucas, siya po ipinanganak sa sabsaban. Narito, ang Panginoon, ang Kristo ay papanganak, at makikita nyo ang tanda na siya ay narito ang isang bata na nasa sabsaban. Ay yung Diyos na nagkatawang tao, ipapanganak sa sabsaban sapagkat hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Kaya nga, yung pong pagkapanganak ng ating mahal na Panginoong Kristo sa sabsaban, yan po ay tanda na hindi siya tinanggap ng tao. Ayaw siyang tanggapin ng kanya sariling kanya. Kaya sabi ng 14, maminamahal, and the Word was made flesh, at nagkatawang tao ang berbo. Sino yung berbo na tinutukoy dito? Ito po yung Creator. Amen. Kung mababasa niyo sa Genesis 1, verse 1 up to 3, ito po yung espiritu na boses lang. Na salita lamang, maminamahal, ginawa ng salitang ito ang langit at lupa. Lahat ng mga bagay nandito sa mundo, ginawa ng salita na yun. Sabi ng Genesis 1, verse 1 up to 3, maminamahal, sabi rito, siya po ang tinutukoy na salita na gumawa ng langit at lupa. At yan po, sabi ng John 1:1, yan po ay ating mahal na Panginoong Kristo. Kung matutunghayan natin, dagdag natin ang Genesis chapter 1, verse 1 up to 3, ang tinutukoy na salita, ito po ang Creator. Sabi rito, basahin natin. Dito po sa aklat ng Genesis, kabanatang 1, talatang 1 hanggang 3. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Sa 3, at sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Amen. At sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Sinabi ng Diyos magkaroon ng tubig, at nagkaroon ng tubig. Sinabi ng Diyos magkaroon ng mga bundok, magkaroon ng mga punong kahoy, magkaroon ng mga hayop. Yun ay sa pamagitan ng salita. Yan po yung tinutukoy sa Biblia. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. Siya po yung tinutukoy sa Genesis, at ito po ang ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya nga, mga minamahal, ang unang na-reveal dito, maminamahal, the incarnation of God.
The incarnation of God, ang pagkakatawang tao ng ating mahal na Panginoon Diyos. At pangalawa, maminamahal, yung the name of God. Na-reveal dito yung pangalan ng Diyos, maminamahal. Sabi po rito, Isaiah 52 verse 6 at Zechariah 14:9, sinabi, maminamahal, dito, hindi pa po revealed sa lumang tipan ang pangalan, ang tunay na pangalan ng Diyos. Pero mababasa po natin dito po sa bagong tipan, mga minamahal, the name of God revealed. Kaya nga, ang ating paksa ay the secret was revealed. Unang-unang na-revealed, maminamahal, yung the incarnation of God. Pangalawa, sabi, the name of God revealed. Yung pangalan ng Diyos, ang pangalawang na-revealed. Sabi rito, Isaiah 52 verse 6, Zechariah 14 verse 9, maminamahal, ang pangalan ng Diyos dati ay hindi makikilala. Hindi kilala. Ay hindi alam ng mga tao noon. Pero sa Zechariah 14:9, sinabi darating ang araw, ang Panginoon ay maghahari sa buong lupa at isa na lang ang kanyang pangalan. Kasi nga, nung hindi pa alam ang pangalan ng Diyos noon, tinatawag siya bilang Diyos, bilang Panginoon, Adonai, Elohim, El Shaddai, kung ano-anong mga katawagan ang tinatawag sa kanya, Jehovah. Pero maminamahal, sabi tatawagin na lang siya sa isang pangalan. At ito po ay marirebuild sa Mateo 1:21 hanggang 23, yung Jesus maminamahal na tatawaging Emmanuel, ito po ay sumasa atin ang Diyos. Kaya yung pangalang Jesus, ibig sabihin niyan, maminamahal, iyan po ang pangalan ng ating mahal na Panginoon Diyos sapagkat mga minamahal, sumasa atin ang Diyos, ibig sabihin ng Emmanuel. Pero ang pangalan ay Jesus. Basahin po natin ang mga talata, Zechariah, mamaya, Isaiah 52 verse 6, Zechariah 14:9, mamaya sa Mateo 1:21 hanggang 26, hanggang 23. Dito po sa aklat ng Isaiah, kabanata 52, talata 6, kaya't makikilala ng aking bayan, ng aking pangalan. Kaya't matatalastas nila sa araw na iyon na ako yaong nagsasalita, narito, ako nga. Dito po sa Zacarias, kabanata 14, talatang 9, sabi dito, at ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na iyon, magiging ang Panginoon ay isa, at ang kanyang pangalan ay isa. Dito sa Mateo, kabanatang 1, talatang 21 hanggang 23. Sa 21, at siya ay manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 22, at nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Amen. Yan po, maminamahal, yung the name of God revealed. Na-i-reveal na ang pangalan ng ating mahal na Panginoon Diyos. Sa lumang tipan, sabi ng Biblia, maminamahal, ay hindi pa po revealed. Ang sabi, kaya't makikilala ng aking bayan, ng aking pangalan. Makikilala pa lang. Hindi pa nila alam, kaya nga tinatawag siya bilang Panginoon, bilang Jehovah, bilang El Shaddai. Iba't ibang mga katawagan, Adonai, Elohim, yung tinatawag pa maminamahal na Yehoshua, iba't ibang mga katawagan. Pero sabi rito, magiging ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa, at sa araw na yon ang Panginoon ay magiging isa at ang kanyang pangalan ay isa. Amen. At ito po, maminamahal, sabi rito, ito po yung nangyari sa Mateo 1:21. Sabi, ang pangalang itatawag sa kanya Jesus, sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sino ba ang nagliligtas sa kasalanan? Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Diyos. Sinabi ng 22, nangyari nga ang mga bagay na ito upang maganap ang sinilita ng Panginoon sa pamagitan ng mga propeta na nagsasabi, darito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ng Diyos. Ibig sabihin ng Emmanuel, sumasa atin ng Diyos. Mga minamal, ang Diyos ay nakapiling natin 2,000 years ago. Amen. Nakasama natin ng Diyos. Dumakad ang Diyos sa ibabaw ng lupa. Nakapiling siya ng mga tao sa Israel. Kaya napakapalad ng Israel, maminamahal. Sabi ng Roma 9, talatang 5, na sa kanila, na minamahal sa kanila ipinanganak o sa kanila namuhay ang ating mahal na Panginoon nung siya nasa laman pa. Pero siya po ay Diyos na maluwalhati. Sa kanila ipinanganak ang Diyos na nagkatawan tao sa laman, sabi rito, pero siya ang Diyos na maluwalhati. Pero hindi siya tinanggap ng Israel.
Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ngunit hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Ang ating mahal na Panginoon, maminamal ng katawan tao sa pamagitan ng bilang Hudyo, bilang Israelita, maminamal, pero hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Sabi rito, kung mababasa po natin ng Roma 9, talatang 5, basahin natin. Dito po sa aklat po ng mga taga-Roma, kabanatang 9, talatang 5, sabi po dito, na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman siya nawa. Amen. Amen. Maminamahal, nakakalungkot sa bansang Israel. Hanggang ngayon, naghihintay pa sila ng Mesiyas. Hindi nila alam, 2,000 years ago, ipinanganak ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mga Israelita ngayon, katulad sila ng mga isang malaking iglesia dito sa Pilipinas, na naniniwala sila sa isang Diyos, pero hindi sila naniniwala kay Kristo. Para sa tao lang si Kristo. Yun ang paniniwala ng mga Israelita. Kaya nga, binato nila ang ating mahal na Panginoon. Sabi, bagamat ikaw ay tao, nagpapanggap ka na Diyos. Binato nila ang mahal na Panginoon sapagkat, bagamat naniniwala sila na merong iisang Diyos sa langit at ang Diyos ay Espiritu, pero hindi sila naniwala na si Kristo ang Diyos. Gaya ng malaking reliyon ngayon na nagtuturo na si Kristo ay tao. Siguro sa mga panahon noon, kung nandoon sila, isa sila sa bumabato sa mahal na Panginoon, sapagkat hindi sila naniniwala na si Kristo ang Diyos. Kaya dito po, sabi ng banal na kasulatan, mga minamal, upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Ano yung sinalita ng Panginoon sa pamagitan ng propeta? Sabi ng Isaias 7:14 at Isaias 9:6, mga minamal, yan po yung sinalita ng mga propeta noong unang panahon, na yung darating maminamahal na bata, na sabi siya ay ang makapangyarihang Diyos. Siya ang walang hanggang Ama. Siya ang Pangulo ng Kapayapaan. Mga minamahal, sabi, narito, therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call His name Emmanuel. Ang tinutukoy ng mga propeta, walang iba, kundi yung nasa Mateo 1:21. Sabi, ang ating mahal na Panginoon Kristo, itatawag sa pangalan niya, ang pangalan ng Diyos, itatawag sa pangalang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Basahin po na Isaiah 9:6, Isaiah 7:14. Makikilala nyo, maminamahal, kung sino ang tinutukoy sa Isaiah 9:6, nagbigay ang tanda ang Isaiah 7:14. Sabi, therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call His name Emmanuel. Yan po yung nasa Mateo 1:23. Yan po ang tinutukoy dito sa Mateo 1:22 na nagsalita ang ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng mga propeta. Yan po ang mga sinasabi nila. Basahin natin ang mga talata. Dito po sa aklat ng Isaias, kabanatang 9, talatang 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Dito po sa Isaias, kabanatang 7, talatay 14. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. Amen. Yan mga minamahal, ang tinutukoy po, mga minamahal, sa Mateo 1:21 hanggang 23. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon sa John 5:43, na parito ako sa pangalan ng aking Ama. Yung pangalang Jesus, mga minamahal, na ibinigay ng anghel sa kanya, ito po ang pangalan ng Ama. Sabi niya, na parito ako sa pangalan ng aking Ama. At sinabi niya sa John 7:17, verse 6, mga minamahal, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa tao na ibinigay mo sa akin. Yung pangalang ibinigay ng anghel na Jesus, mga minamahal, sabi, ipinahayag ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ang pangalan ng Diyos, mga minamahal, na Jesus. Sabi, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Yung pangalang Jesus na ibinigay ng anghel sa kanya, sabi, ipinahayag ng ating mahal na Panginoon sa mga tao. Yan po ang pangalan ng Diyos. At sabi rito, mga minamahal, sa verse 26, ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan.
Ha? Yung pangalang Jesus na ipinakilala ng malapang noon, nakatawag sa Kanya, yan po ang pangalan ng ating dakilang Diyos sa langit. Sabi niya, ipinakilala ko sa kanila ang yung pangalan at ipakikilala ko. Basahin natin ang mga talata. Dito po sa kalat po ng 1, Kabanata 5, talatang 43. Huwag ninyong isiping ako ang sa inyo 543. 543 po. Sabi po dito sa Parito ako. 543 po. Narito ako sa pangalan ng aking ama. At ayaw ninyo naparito ako sa pangalan ng aking ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay sa ninyong tatanggapin. Dito po sa kalat po ng 1, chapter 17, verse 6 and 26. Dito po sa talatang 6, kabanatang 6, ipinahayag ko ang ipinahayag ko ang inyong pangalan, iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan, sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita sa 26 at ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipinakilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Amen. Kaya nga, ang pangalang Jesus, minamahal, sabi ng Biblia, ito po ang pangalan ng Ama. Sabi ng ating mahal na Panginoong Jesus, naparito ko sa pangalan ng aking Ama. Yung pangalan niyang Jesus, ito po, minamahal, ay pangalan ng Ama. At sabi, ipinayag ko ang iyong pangalan sa mga tao. Anong pangalan ang ipinayag ng mahal na Panginoon? Ito po yung pangalang Jesus. Sabi ng John 14, verse 13 and 14. Ano man ang inyong hilingin sa Ama, sa pangalan ko, sabi ng mahal na Panginoong Kristo, ay ibibigay sa inyo upang maluwalhati ang anak. Tignan nyo, minamahal. Kaya nga, yung pangalan ng Ama, ipinahayag ng ating mahal na Panginoon bilang Jesus. Kaya nga sabi rito sa Philippians, kung mababasa nyo ang Philippians chapter 2 verse 10 up to 11, lahat ng tao ay luluhod, lahat ng dilay magpapayag ng ating mahal na Panginoon Jesus, siya ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang tunay na pangalan ng ating dakilang Diyos, sabi ng Efeso 5:20, ang pangalan ng Ama ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya mababasa nyo, Philippians chapter 2 verse 10 and 11, maminamal lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng dilay magpapayag ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, siya ang ating Panginoon sa kalulatian ng Ama, sapagat ang pangalan ng Ama ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Yan ay sa Efeso 5:20. Basahin natin mga talata. Dito po sa aklat ng Pilipos, kabanatang 2, ang talatay 10 at 11, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nang nangasa langit, nang nangasa ibabaw ng lupa, at nang nangasa ilalim ng lupa. 11, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalululahati ng Diyos Ama. Dito po sa Efeso 5:20, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama. Amen. Ha? Sabi na kayo, lagi magpasalamat sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama. Ang pangalan ng Ama ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi po Yehoshua, hindi El Shaddai, hindi po maminamahal Adonai, hindi po Elohim, hindi po Jehovah, maminamahal, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo. At kung meron kang ibang pangalan tinatawagan patungkol sa pangalan ng Diyos, mga minamahal, hindi yan ang tunay na pangalan. At wala kang kaligtasan kung hindi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ang iyong kikilalaning pangalan ng Diyos. Sabi ng John 1:12, ang sinumang tumanggap sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos sa makatuwid ang sumampalataya sa Kanyang banal na pangalan. Pag hindi mo sinampalatayanan yan, kahit ikaw na po, maminamal ang pinaka-aktibo, pinakamasugid, maminamal sa iyong reliyon, hindi ka maliligtas sapagkat hindi ka magiging anak ng Diyos. Sabi ng John 1:12. Kaya sa gabing ito, habang napapakinggan niyo ang awiting I Give You Jesus, buksan niyo po ang inyong mga puso. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa gabing ito, habang napapakinggan po natin ang I Give You Jesus,
Inyo pong tanggapin ang ating mahal na Panginoong Jesus, ito pong araw ng kaligtasan. Huwag niyo po papagmatagisan yung puso. Sabihin niyo po nga kataga na aking babanggitin sa gabi ito. Sabihin niyo po, dakilang Ama, Diyos na makapangyari sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, narito po ako isang taong makasalanan. Lumalapit sa iyo, humingi ng kapatawaran sa aking mga nagawa pagkukulang, magpagkakamali. Malapay noon, inihiling kong pumasok ka sa aking puso na marami sa kasalanan. Ugasan mo ko ng banal mong dugo na magusto sa krus na Kalbaryo. Iligtas mo po ko sa punagama sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na itinanggap sa gabing ito. Amen. Praise the Lord. Kami naman po mananalangin para sa inyo. Panalangin po natin mga kapatid. Dakilang Ama, Diyos na makapangyari sa lahat, sa makapangyari pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narito po ang aming mga kababayan na tumanggap sa iyo. Patawarin mo sila sa kanilang mga nagawang kasalanan, mga nagawang pagkukulang nila. Gawin mo silang tunay mong anak sa isip, sa puso, sa katotohanan. Bigyan mo silang pagkakataon makadalo ng personal sa iyong banal na gawain, O Diyos. Kahabagan mo sila, iligtas mo sila sa apoy ng impyerno. Isulat mo kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sampu na kayo masabuhay itong aming samot dalangin sa mga pangyari pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y dara ko po sa ating masiling. Mga nagpadala ng mga prayer request sa ating pong idulog sa trono ng biyaya sa kalangitan ng inyong pong mga prayer request. Tayo po'y manalangin misanan pa. Praise the Lord. Tayo po'y may nakabaga sa ating dakilang Diyos. Lalahanin po natin ang kabaka prayer po ng ating mga pastor. Tayo manalangin. Dakilang Ama, Diyos naming makapangyari sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. O Diyos, narito po kami sa aming pangangailangan. Tugunin mo aming dalangin. Kami, O Diyos, nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Pagalingin mo makaramdaman, lutasin mo ng problema. Narito po ang prayer request po, O Diyos, ng aming beloved brother Bong Biong. Bigyan mo siya ng complete healing, malapangin ng pagalingan mo siya, balik mo kanya dati kalakasan. Re-request po malapangin noon ni Corazon Abalos. Naway ang kanyang pananakit ng katawan at lalamunan, pagalingan mo po ang kanyang pananakit na ito. Si Rowena Bobadilla, malapay masakit po ang kanyang ulo, nahihilo at mataas po ang kanyang blood pressure. O Diyos, pagalingan mo siya. Si Benjamin Binta Jr., siya po'y na-stroke, O Diyos, malapay noon, pagalingan mo po siya. Maging malakas sa kanyang buhay, Diyos. Si Bernardito Rolona, may sugat sa paa, O Diyos, pagalingan mo siya. Si Jerry Castro, may lagnat, may ubo, meron po siyang sipon at masakit po kanyang ulo. Pagaling mo siya, Lord God. At si Antonio Alcazar, malapay nasa hospital po siya, Diyos. Ano man kanya kalagayan doon sa hospital, malapay noon, kayo na po kumilos sa kanyang buhay. Malapay noon, hallelujah, bigyan mo ng kagalingan siya, Diyos. At sa lahat po ng mga sumasabay sa aming panalangin sa gabing to, sa pangunang dalangin ng aming mga pastor, at in the mighty name of Jesus, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sama sinasaway mga kakaramdaman, demons of cancer, demons of leukemia, psoriasis, diabetes, AIDS, asthma, goiter, migraine, tumor, malaria, skin disease, at stroke, UTI, trangkaso, sakit sa baga, mayoma, acidic, lagnat, ubo, pilay, sakit sa puso, insomnia, lahat ng sakit nagpapahirap sa tao, cast out the name of Jesus. Problem be solved in the name of Jesus. Hallelujah. Be blessed right now in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tanggapin niyo po ang katugunan niyong madalangin sa gabing ito. Amen. Praise the Lord. At muli po sa pangalan po ng aming minamahal at ginagalang mga pastor, Evangelist Will Dalmeda, kami po'y pasamantala nagpapaalam sa araw po, kami po'y pasamantala nagpapaaraw sa gabing ito. At magkita-kita tayo sa araw na po ng Lunes. Amen. At ito po yung kapatid sa malapangin noon, Brother Paulo Bondok, at ating nakasama nakapiling ating beloved online technical site. Ating beloved Brother Gary Nabat, beloved Brother Eddie Requesta, lumantabay po sila sa ating webcast. At sa lahat po ng ating mga beloved live webcast viewer, ang Diyos po magpala sa inyo. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po, and good night. It's the perfect love that casts out all fears. And I give you Jesus. It's the water that you drink and never thirst again. I give you Jesus.